Mapagpalang hapon po sa ating lahat at welcome po ulit sa ating Bible study dito po sa Rema Fields. At ngayon po, panibago po tayo na pag-aaralan ngayong hapon pong ito na ibinigay po sa atin. Noong nakaarang week, narinig po natin yung mga testimony ng mga kapastoran po natin about po sa camping. Ano po ba yung mga bagay na naranasan po nila. Ngayon po may bago po tayong pinag-aaralan. Ito naman po ay patungkol na ang sabi niya po dito ay 7 ways to shut the door of the enemy. Amen po. Tawa po tayong lahat ay patuloy na mag-aral ng salita po ng Panginoon. At patuloy tayo na alamin na ano ba yung ibig sabihin po dito, na ano ba yung sinasabi niya dito, na paano ba natin may sasara yung pintuan ng kaaway o ng demonyo dito po sa bawat buhay po natin. Alam naman po natin na tayong lahat ay hindi po exempted sa mga gawa po ng kaaway. Amen po. Darating at darating yung time na lahat po tayo ay aatakihin. Pero bilang isang Kristiyano o bilang isang mananampalataya, paano po ba tayo dapat nagre-response doon sa mga gawa ng kaaway? Amen po. Dito po sa number 1 na naibigay po sa akin, gusto ko pong i-share po sa inyo. Sabi niya po dito, 7 ways to shut the door of the enemy. Number 1, stand in Christ. Amen po. Stand in Christ. Sa tayo daw po bilang mga Kristiyano o bilang mga mananampalataya, dapat alam natin yung katayuan natin sa harapan po ng Panginoon at alam natin kung paano natin gagamitin yung mga bagay po na to. Dito po sa Lucas chapter 10 verse 19, kung may mga Bible po kayo ay makipagbukasan po kayo sa akin. Sabi niya po dito sa Lucas chapter 10 verse 19, basahin ko na lang din po. Sabi niya dito, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan, ang mga ahas at ang mga alakdan, at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Amen po. Sabi niya doon na tayo daw po na bilang mga anak ng Diyos, na tayo po bilang mga Kristiyano ay binigyan ng Diyos ng authority o ng kapangyarihan na tapakan yung gawa ng kaaway. May mga time na nakakalungkot po kasi hindi natin alam kung ano yung stand natin sa harapan po ng Panginoon at yun nagiging dahilan kung bakit po natin hindi nagagamit yung authority natin. Na sabi niya doon na may kapangyarihan ka na tapakan ang gawa ng kaaway. Amen po. May kakayanan kang tapakan ang mga ahas, maging alakdan. Ano po ba yung alakdan? Alam niyo po, sabi niya dito, ang ahas daw po ay naghahalimbawa sa gawa ng kaaway. At ang alakdan naman dahil po ay sabi niya doon ay ang mga demonyo. Tulad ng sinabi ko nga po, di ba po, sa atin po bilang mga mananampalataya, hindi tayo exempted sa gawa ng kaaway. Darating at darating yung time na tayo pong lahat ay makakaranas nito. Amen po. Pero bagamat ganoon, dapat alam natin kung paano natin tatayuan yung pananampalataya na ibinigay po sa atin ng Diyos. Sabi niya dito, tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi dahil sa kung ano, o hindi para gamitin natin sa walang kabuluhang bagay, kundi tayo po ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos upang masunod natin yung mga bagay na ginagawa niya. Sabi niya pa po dito, dapat alam mo ang katayuan mo sa harap ng Diyos. Amen po. Tayo po ay naging anak ng Diyos noong time na tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At bilang anak, alam mo kung ano yung authority mo sa harapan po ng Panginoon. Amen po. Alam niyo po, minsan, hindi po minsan, kundi madalas na ang faith, may mga time na na-overcome yan ng fear. Amen po. May mga time na yung faith ay nawawala dahil napupunta doon sa fear. Takot tayo na sumunod, takot tayo na maglingkod, takot tayo na gawin yung mga bagay na yan. At ang sabi niya doon, yun yung nagiging way ng kaaway para mapasukan po tayo. Amen po. Pero sabi niya doon, dapat ang faith mo ay na-overcome yung fear. Amen po. Kasi bakit po? Kasi isa sa mga sinabi ng Panginoon sa atin, tayo ay pinagtagumpay niya na. Amen po. Isa sa pinaka-good news, sa pinaka-magandang balita, na bago umakyat ang Diyos sa langit, ang sabi niya doon, bagamat marami tayong dadaanan, amen po, bagamat marami tayong lalakaran, sabi niya doon, lahat ng mga bagay na yan ay napagtagumpayan na ng Panginoon. Amen po, napagtagumpayan na ng Diyos. Ngayon, ano yung kailangan mong gawin bilang isang Kristiyano? Sabi niya doon, ang kailangan mo na lang gawin ay magtiwala sa kung ano o ano sinabi ng Diyos
sa kanyang mga salita. Amen po. Noong nakarang training po, tayo po ay nagkaroon po ng mga movie marathon. Nawa po na lahat tayo ay pinagpala ng time po na yun dahil nakita natin kung ano ba yung kahalagahan ng isang tunay na mananampalataya, na paano mo ba tatayuan yung faith mo sa kabila ng mga bagay o sa dami ng mga atake sa iyo. Amen po. At isa po sa napanood po natin ay yung Torture for Christ. Amen po. Kumbaga, sabi nga doon, nakakatakot kapag pinanood mo yun, which is, sa panahon natin ngayon, bagamat hindi na natin mararanasan yung mga bagay na yun, pero paano mo ba tayuan yung pananampalataya mo sa kabila ng mga bagay na pinagdadaanan po natin? Amen po. Nang napanood natin ng time na dinukot po siya at nilagay po siya doon sa loob ng kotse. Alam niyo po, ang isa sa pinakamaganda doon, hindi mo makikita sa kanya yung fear, kundi yung faith niya, na sa kabila ng fear na nakapaligid sa kanya, mas tinayuan niya yung faith na meron siya. Ngayon sa atin po, darating yung time na maraming dahilan para mahirapan tayo sa mga. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, kailangan tayuan mo yung pananampalataya mo. Tayuan natin yung faith natin, tayuan natin yung pagkakilala natin sa Panginoon. Amen po. Ngayon sa bawat isa po sa atin, na sabi niya doon na dapat yung fear ay kayang ma-overcome ng faith. Amen po. Sa paanong paraan? Sa pakikinig, sa pagbabasa, sa pakikinig, ng pagbabasa ng salita po ng Diyos. Amen po. Sabi niya doon na paano mo matatapakan yung gawa ng kaaway? Paano mo yuyurakan yung gawa ng kaaway kung hindi tayo nagtitiwala sa salita po ng Diyos? Amen po. Paano natin magagawa yung bagay na pinapagawa po sa atin ng Panginoon kung hindi natin alam yung pangako ng Diyos sa bawat isa po sa atin? Amen po. Tulad po ng sinabi ko kanina, bagamat nandun yung fear doon kay Richard, alam niyo po, mas nangibabaw sa kanya yung faith niya. Amen po. Dahil kilala niya yung Diyos na pinaglilingkuran po niya. Amen po. Ngayon sa atin po, sabi niya doon na ang kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon ay, sabi niya doon, ay para matapakan yung gawa ng kaaway. Amen po. Naalala niyo po yung sinabi dati ni Spider-Man po ba yun? Sabi niya, great power is a great responsibility. Amen po. Kumbaga, ang kapangyarihan na binigay sa iyo ng Diyos ay responsibilidad po natin sa kung paano natin magagawa o magagampanan yung trabaho na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi dahil sa binigyan tayo ng authority ay may kapangyarihan na tayo. Yung authority na ibinigay sa iyo ng Diyos ay hindi para lang maitaas ka, kundi para maparangalan pa rin po ang Panginoon sa bawat buhay po natin. Ulitin ko po, tayong lahat, darating yung time na makakaranas tayo ng iba't ibang uri ng problema. Amen po, physical, mental, emotion, financial, lahat ng mga bagay na yan. Pero sabi nga doon, paano mo tatayuan yung pananampalataya mo? Amen po. Sabi nga doon, di ba po, ng John 10:10, na parito ang kaaway upang pumatay, mangwasak at manira. Bagamat ganun, ang pangako ng Diyos, sabi niya, nandun siya upang magbigay ng buhay na ganap at kalugod-lugod. Ibig sabihin, bagamat yung mga bagay na darating, wawasakin ni Satanas, nanakawin yung desire natin, isirain yung faith natin. Sabi niya doon, patuloy na pangawakan mo yung pangako niya na ang Diyos, ang nais niya, ibigyan tayo ng buhay na ganap. Amen po, bigyan niya tayo ng bigyan niya tayo ng mga pangako niya sa atin. Inaalala po natin yung lagi na yung minimemorize po natin na Psalms 91. Amen po. Alam niyo po, sabihin natin na yung pandemic, doon lang natin siya na-appreciate. Pero alam niyo po, kung titingnan po natin na Psalms 91 ay isa sa pinakamagandang ipinangako ng Panginoon sa atin. Na kung titingnan natin doon sa verse 6, isa sa mga sinabi niya po doon na 1,000 may po at your side and 1,000 at your right hand, but it will not come near you. Amen po. Maraming mga bagay mabubuwag sa paligid mo, pero kailanman ay hindi ka mapapahamak dahil alam natin yung pangako ng Panginoon. Amen po, dahil pinangakawakan natin yung pangako ng Diyos sa buhay natin. At sabi niya doon, patuloy tayo magtitiwala sa kung ano yung kakayanan ng Diyos na tumawag po sa atin. Kung babasahin po natin ang Bible, napakarami po na ipinangako ng Diyos sa atin kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya. Amen po.
kung titingnan natin, kung babasahin natin ang Biblia, napakarami po doon na kung tatayuan natin yung pananampalataya natin, kung tatayuan natin yung authority na ibinigay ng Diyos sa atin. Sabi niya doon, walang alakdan o ahas na makakapanakit sa iyo. Kasi bakit po? Kasi binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na tapakan yung mga bagay na yan. Amen po. Nawasakin yung mga bagay na yan. Ngayon, sa atin po, alamin natin kung, Lord, paano ko ba gagamitin yung authority o kapangyarihan na yan. Ulitin ko po, yung kapangyarihan na yan o yung authority na ibinigay ng Diyos sa iyo ay hindi para maparangalan tayo, kundi para makita kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. At ngayon, sabi niya doon, great power is a great responsibility. Sabi niya, kumbaga, responsibilidad mo, yung authority na ibinigay ng Diyos kung paano mo gagamitin yung bagay na yan. Ngayon, huwag mong hayaan na makontrol ka ng kaaway. Huwag natin hayaan na ang kaaway ay makontrol tayo doon sa mga bagay na ginagawa po natin. Hayaan natin na magamit natin yung kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa atin. Ulitin ko po sa verse 19, sabi niya, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ang mga ahas at mga alakdan, at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa iyo. Doon sa last part po, kung titignan po natin, ito sa mga pinangako niya doon, ay yung protection. Na sabi niya doon na pangako ko sa iyo na wala ni isa ang makakapanakit sa iyo. Amen po, napakaganda ng pangako ng Diyos doon sa last sentence na yun na sabi niya doon na daigin ang lahat ng mga alakdan at kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Amen po. May assurance tayo na ang Diyos ay bibigyan tayo ng protection. May assurance tayo na ang Diyos kailanman ay hindi tayo pababayaan. Amen po. At yun lang po yung gusto kong i-share po sa inyo ngayong hapon pong ito. Nawa po ay patuloy tayo na pinagpala po ng Panginoon. Patuloy tayo na re-remind na bilang isang Kristiyano na tumanggap sa Panginoon ay binigyan kanya ng kapangyarihan na tapakan ng ahas, maging alakdan at tayuan po natin yung pananampalataya natin. Amen po. Salamat po sa time po ninyo and God bless po. Sige po, yung po tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa hapong ito. Patuloy na nagpapasalamat kami sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, Panginoon. At dalangin namin na patuloy na pagpalain mo, napakanig Panginoon, maging yung mga lingkod mo, Diyos. Salamat, Panginoon, sa authority, sa kapangyarihan na pinagkaloob mo. Patuloy ka namin pinupuri, dinatakila, sinasamba sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa time po ninyo and God bless po. Thank you po.